Pinasight in contempt ng komite sa Senado ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ng pageant contestant na si Catherine Camilon. Sa unang pagsalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, iginit ni Police Major Alan De Castro na hindi sila magkarelasyon ni Camilon. Sa kabila ni sinabi na NBI at PNP-CIDG na may mga saksi at ebidensya na magpapatunay na sila ay may relasyong dalawa. Hindi kinagat po ng mga senador ang sagot ni De Castro. Kaya iminungkahin ng senador na si Robin Padilla na isight siya in contempt. Daon na sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pa. Sa Abril, magpupulong sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Kinumpirma po yan ng White House. Ngayon narito sa Pilipinas si US Secretary of State Antony Blinken. Saksi, si Van Mayrina. Sa ikalawang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa Pilipinas, hatid niya mensahe mula kay US President Joe Biden. Nabuo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Our relationship between the Philippines and the United States is in hyperdrive. I hope that all these efforts you're making are met with some success. Because it's of great importance to us, as you well know, as you have said, as we have spoken about before. These things are somehow going down. I can't see how you're going to do it. I think that some easing of tensions on these we'll see in the near future. Kinumpirma ng White House na sa April 11 magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit. Sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. May hiwalay pampulong sina Biden at Marcos. Sa gitna yan ang pagka-agresibo ng China sa West Philippine Sea na patuloy ng pinapalagan ng Pilipinas. Git ni Blinken, hindi lang sa Pilipinas mahalaga ang issue, kundi maging sa interes ng rehiyon, ng Amerika at ng buong mundo. I also thank Secretary Blinken for his government's consistent support. The Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS. We stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, walang karapatan ng Amerika na sumausaw sa maritime issues ng China at Pilipinas dahil hindi kasali sa South China Sea issue ng Amerika. Patuloy raw na ipagtatanggol ng China ang soberanya nito at mga interes. Gayunman, giit ni na Blinken at Manalo, hindi nakadirekta sa partikular na bansa mga hakbang ng dalawang bansa. This is a partnership aimed to produce greater cooperation between the Philippines and the United States to enhance Philippine defense and security interests, as well as operations on humanitarian issues. They are not aimed at any third country. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors. None of these are directed against anyone or anything. Nagpunta rin si Blinken sa isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa. Tinawag ng extraordinary ang industriya kung saan 3 milyong trabaho nakapaloob. Nagpunta rin siya sa Intramuros, Maynila at humarap sa ilang emerging leaders ng bansa. Sa gitna ng pagbisita ni Blinken, nagkilos protesta sa Menjola ang mga miyembro ng bagong alyansang makabayan. Kinundin na nila ang pulong ni Blinken at Pangulong Bongbong Marcos dahil naniniwala silang tatalakayin dito ang pagpapalawig ng pananatili at pakikialam ng puwersang Amerikano sa bansa. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pati ang Ombudsman, mag-iimbestiga na rin kaugnay sa resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa UNESCO National Commission of the Philippines, posibleng matanggal ang status ng Bohol bilang Global Geopark kung hindi ito papasa sa evaluation sa taong 2027. Saksi, si Maki Pulido. May malaking arko sa Marcos Highway sa probinsya ng Rizal na sinasabing papasok ka na ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Malawak ito, mahigit 20,000 hektarya. Dahil protected area, halos magkakatabi ang mga signages ng DENR sa kalsadang ito sa Antipolo.
pero halos magkakatabi rin ang mga tarpaulin ng mga resort na nagkalat sa lugar. Sa isang sitio pa lang sa Antipolo, may 5 ng maliliit na resort na may swimming pool. Hindi po titulado dito. Ang mga rights lang po ang dito, under po ng DENR pa rin po. Willing naman kami kung halimbawa lahat pasarado, pwede yun. Sa kalapit na barangay, isa sa mga resort may Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR. Pinayagan sa ECC ang pagpapatayo ng isang swimming pool. Matagal nang pinupuna ng Masungi Reserve Foundation ang pagpapatayo ng mga resort sa loob ng Upper Marikina River Basin. Sa Baras, Rizal nga raw, mula 10 resort na may mga swimming pool noong 2021, ngayon may 15 na. Inireklamo nila ang mga bagong tayong resort nung sinisimulan pa lang ang konstruksyon nito. 1 foot pa lang concrete na bakod niya. Nireport na namin yan. Ngayon, 10 meters high na yung bakod. Tanong namin bakit nag-report na kami, bakit hindi napigilan? Under the law, it's actually the DNR, that is the Administrator of Protected Areas. Ipinapaalala nga nila na hindi permanente ang status ng Bohol Island bilang isang UNESCO Global Geopark. Sasailalim uli ito sa evaluation sa taong 2027 at kung makitang hindi sumusunod sa criteria ang Chocolate Hills at iba pang geosite sa Bohol, maaaring tanggalin ang Bohol bilang isang Global Geopark. We are in danger of losing that status kung hindi tayo mag-ayos. Yes, we could. Kasi ang mangyayari dyan, pag may revalidation, there is a team that will come to the Philippines and check all those geosites again. We have to ensure that all the geosites have been well protected, and we have still satisfied, we continue to satisfy the criteria of being a UNESCO Global Geopark. Ang Office of the Ombudsman at ang DILG, iniimbestigahan na ang construction ng resort sa Chocolate Hills. Mayroon kami ideya kung sino ang managot dito, pero siyempre kailangan namin magkalap ng ebidensya laban sa kanila. Dahil kung wala naman, binatil lang sino dapat sisihin sa mga ito. Siguro naman ang paghahakot ng simento papunta sa isang papunta sa kabundukan ay hindi lingit sa mga dinadaan ng barangay. Pag ikaw ay may ginawa sa dulo ng bayan, agad alingasaw yun sa kabilang dulo ng bayan. Bawat anggulo ay titignan po ng ating team. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng DILG rito. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Itinasa po ng DFA sa Crisis Alert Level 3 ang sitwasyon sa Haiti. Sa ilalim nito, ipatutupad ang voluntary repatriation. Tumitindi ang karahasan doon dulot ng maalmadong gang. May ulat ng human rights group sa malawakang pamamaslang, pagdukot at pang-aabuso. Sa ngayon, naghihintay pa ng kapalit sa nagbitiw nilang Prime Minister. Kahapon lang, 10 nasawi kasunod ng pamamaril ng 2 lalaki. At dahil sa kaguluhan, hindi muna pinapayagan ang pagde-deploy ng mga bago at nagbabalik na OFW sa Haiti. Pinag-iingat ng DFA ang 169 na Pinoy na nakatira doon ngayon. Tuluyan ang na-bypass ang promotion ng isang mataas na opisyal ng AFP dahil sa aligasyong hindi pagbibigay ng sustento at pang-aabuso. Kasabay niya ng isa pang ginang ang nagreklamo laban sa dating mister na isa namang retired general. Saksi si Mav Gonzalez. Matapos magsumbong ng pang-aabuso at hindi pagbibigay ng sustento ng misis ni Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command, tuluyan ang na-bypass ng Commission on Appointments ang promosyon niya bilang Brigadier General. Sa pagdinig ng CA kanina, lumabas na hindi pa pala nakakasunod si Sevilla sa payo ng komite na ibigay ang kalahati ng base pay niya at bayaran ang matrikula ng mga anak niya. Paliwanag ni Sevilla, hindi malinaw sa kanya na may halaga pala siyang dapat ibigay. With all due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I learned that it's 50% to my base pay. I am willing to submit to that dahil alam ko nang po para sa mga anak ko. Sa huli, sabi ni Sevilla, kahit 50,000 pesos buwan-buwan, handa siyang ibigay mula sa 136,000 niyang base pay. May iba pa raw kasi siyang bayarin at anak na sinusuportahan, kaya hindi niya kayang ibigay lahat. Sa closed-door meeting, napagkasunduan na ang halagang isusustento ni Sevilla sa pamilya niya. We decided to bypass him na he will comply dun sa hiningi namin. Kung hindi niya kinukomply yun,
talagang mawawala yung Western na pinaganapan mo. Kaya balik Colonel si Sevilla. Pero nanawagan pa rin ang misis niya sa AFP na imbestigahan ang mga alegasyon sa kanya. Maghahain din daw siya ng kaso sa civil courts. Kwento ni Mrs. Sevilla, may lumapit na rin sa kanya na iba pang mga misis na inabuso rin umano ng mga mister na sundalo. Privately po, marami po nagme-message sa akin ng mga wives, no? But again, of course, there's the fear of retaliation. Kung meron man sila natatanggap na sustento, baka naman daw lalong putulin. Dahil nagsalita kami, nagreklamo kami, ang dating ay kalaban na kami ng buong AFP. Kanina nasa Senado ang isa pang ginang na biktima rin daw ng pang-aabuso umano ng isang general ng AFP. Kwento ng dating misis ni retired Lieutenant General Adrian Sanchez, dating Deputy Chief of Staff ng AFP. Sinampahan niya na raw ito ng kasong violence against women and children pero dinismiss ng Taguig Court. They have a certificate that I was diagnosed with narcissistic personality disorder. Wala naman akong nakausap na psychologist. Na-promote siya ng na-promote. Every time nagpapalit ng chief of staff, pini-revive ko yung case ko. So many wives really suffering. But then, it's not being, we're not getting afforded the right justice. Tinatawag lang kami sa offices to hear our complaints, pero there's really no action. I didn't get any sympathy, I didn't get any support, I didn't get any protection. Nang magretiro ang mister niya noong 2020, wala raw siyang nakuha maski ang anak nila dahil naipa-annul daw ang kasal nila nang hindi niya nalalaman. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni retired Lieutenant General Sanchez. Napaiyak na lang ang dalawang ginang dahil marami pa raw kagaya nilang inabuso at hindi umano tinulungan ng AFP. At that time, feeling ko mag-isa ko lang because I couldn't get support from the military system. They always say it's a domestic affair. Tugon naman ng AFP. It's a standing guidance po talaga from the Chief of Staff na talaga pong we will be checking on these issues. No? Yes, no, the AFP is maturing na in terms of gender and development. So noon, nung mga previews, may mga ganyang cases. But now we really take it seriously, especially po na marami na rin pong women that are commanding certain units. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Magkikipag-partner COMELEC sa malalaking tech company para sa pinalakas na kampanya laban sa fake news sa gitna po ng paghahanda sa eleksyon 2025. At isa sa tinitingnan ang pagpapa-deactivate ng mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa Hong Kong mismong mga OFW Overseas Filipino Workers ang magsisilbing volunteer ambassadors o tagahikayat ng kapwa OFW na magrehistro at bumoto sa eleksyon 2025. Magagawa raw ito sa tulong ng responsableng paggamit ng social media ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs. Nagpapatuloy ang registration ng mga botante sa Hong Kong at nasa 9,430 na ang nakapagrehistrong OFW. Sa Malay-Balay, Bukidnon, daang-daang estudyante ang dumalo sa Voters Education and Registration Program ng COMELEC. Marami sa kanila boboto sa unang pagkakataon sa eleksyon 2025. Isa sa tinalakay ng COMELEC sa kabataan, ang paglaganap ng maling impormasyon kaugnay sa halalan. Sabi ni Commissioner Nelson Celis, sa April nakatakdang maglunsad ang COMELEC ng mas pinalakas na kampanya laban sa anyay fake news. Makakatuwang daw nila ang malalaking technology companies sa mundo. Nangako naman sa atin ang mga technology companies like Microsoft, yung Meta, Facebook, yung TikTok, yung Google, yung Snap na nakasalamuhan natin at sila ay buong suporta na gagabayan ang ating Commission on Elections sa darating na 2025. Pwede raw nila ipa-deactivate ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gagawa raw sila ng guidelines tungkol dito. Makikipag-partner din daw sila sa mga alagad ng batas para matunton ang mga nagpapakalat ng fake news. Pati ho yung NBI, kasama rin ho natin ang PNP. So, magkakaroon ho tayo ng mga mawasigning yan tungkol sa Task Force kontra Fake News. Makikipagtulungan din daw ang COMELEC sa mga mapagkakatiwalaang social media influencers. Mula sa Bukidnon para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.